Magandang tanghali, Mayor. Programang hatid ang mga pinakamahalaga at sariwang impormasyon sa lungsod ukol sa mga proyekto, plano, mga pangyayari, ginagawa at nagawa ng ating lokal na pamahalaan. Magandang tanghali, Mayor. Samahan natin si Mayor Darwin C. Estraniero at mga lingkod sibil ng pamahalaang lungsod sa isang oras ng talakayan para sa kaalaman ng mga Tabukenyo. Magandang tanghali, Mayor. Hatid ng Tabuk City Local Government Unit sa pamamagitan ng City Public Information Office. Magandang tanghali, Mayor. Tuwing una at ikatlong Huwebes ng buwan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, mapapakinggan sa radyo natin FM 103.7 at mapapanood sa Facebook page, YouTube channel at Ziner Radio ng Tabuk City Public Information Office. Magandang tanghali, Mayor. Naimbagal daw kanya tem amin, gagayem kakabsat, ken kakailan kasamat kariti aming agdingdingag kan agbibuya. Iti tangatang kan iti daytoy nga programa tayo. Magandang tanghali, Mayor. Nagbabalik po tayo sa ating programa, mga kaibigan. Mga ganyo garod da kami tatanga Thursday from 12 noon to 1 p.m. So da kami ti makadwayo, siya ni Ian Jeffrey Adatu. Makadwa tayo lang iti technical department ni Sir Lennon de Guzman. Dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kan dagiti staff iti radyo natin FM. So itata ket daytoy garod nga programa ket itadaulwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo kasama dagiti aming City Councilors and Department Heads iti CLGU Tabuk and of course our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. So itata nagasa tayo ta adaman ti makadwa tayo nga bisita. Syempre may samot lang nga ipanpanak iti Tabuk kan iti Kalinga kasi iso nang tumot lang iti mangi-represent iti syudad tayo of course our province and Kalinga Payao. So later on nya ket mamuan tayo pa dagijay nukas ano nga sumali suna inya dagijay salian na nga event. So kariti aming listeners, magandang tanghali, Mayor, sa inyo kasamot nga hope nga enjoy kay nga agdingag kasamot agbuya and of course batiin tayo lang amin nga tricycle drivers iti Tabuk City and of course dagiti agbubuya ken agdingdingag nga OFWs. No ayan nyo ket hope nga ag-enjoy kay lata and syempre stay happy and healthy lata no in any parts of the world ayan nyo nya kan ano niya ti time yo. Syempre hindi ko na babanggit good morning, good evening, good afternoon kanya yam amin. So itatakat tinggan tayo ti makadwa tayo nga bisita ni Fritz Awi pero hindi yun yung kanyang kompleto na pangalan. Malalaman din natin sa kanya. Good afternoon kasamang Fritz. So good afternoon, sir. Good afternoon kay Kailiak nga Kalinga. Siya gayam ni Fritz Mayor B. Baligod. Payag from Balbalan. From Balbalan. Yes okay. po, sir. So how old are you, sir? 20, sir. Ubing pa lang pero syempre But plus 2, sir. 22. Yes, sir. Ayan napatawa tuloy tayo dyan, mga kaibigan. So ni Fritz nga ada iti salian na nga national pageant. Tama? Yes po, sir. Inya dagito nga saliam nga competition. I guess hindi lang isa. Yes po, sir. At dati salyak to no this August na Mr. Sphere Philippines, then sa Mr. Earth Philippines sa September. Yes, Dalawa. Yes po, sir. Okay, matanong natin yung sa educational background mo kasamang Fritz. Nag-aaral ka ngayon? Yes po, sir, actually. Anya ti course mo? Political science, sir. Saan? Dito din sa Kalinga, sa KSU. Ayan, yung mga taga KSU na nakaantabay sa atin suportahan natin na ito may isang schoolmate you niya kasi sasali siya sa ano ulit yung isa? Yung Mr. Sphere Philippines, sir. Oo. So, yun yung isa, no? And then the other one na yung suot-suot mo is Mr. Earth Philippines po.
Oo. I guess meron ka na ring mga appearance, no, sa TV, ganyan. Meron na kayong mga first appearance, no? Yes po, sir. Sa competition na yan. Diyan sa Mr. Earth Philippines, ilan kayo na magko-compete? Sa ngayon po, sir, hindi pa finalize yung mga candidate kasi ongoing pa din yung application ata ng Mr. Earth Philippines. Hindi pa Yes po. final. Hindi pa final po, sir. Oo. Pero I think kaming mga batch 2 kasi per batch yung nagawa po, sir. May batch 1, may batch 2, may batch 3 and we are 6 sa batch 2, sir. So, abangan natin kung ilan kayo, kung Yes, po, kailan yung mga events ninyo. So, malalaman natin soon niya. Doon naman sa Mr. Spear, ilan kayo doon? Meron na bang number kung ilan yung mga sasali sa competition? As of now, sir, wala pa kasi hindi pa kami official sashing. This June 28 yung sashing po namin, official sashing namin sa Quezon City. Oo, yan. So, supportan talaga natin yan, no, mga kaibigan. Kasi, syempre, makikilala na naman ang Kalinga, ang Tabuk City. Syempre, dito sa sinalihan niya kasi meron yung nirepresent din niya yung Apayao, no? Kalinga Apayao. Diyan sa sash mo, parang nakikita ko. Yes. 2026. Yes po, sir. Kalinga Apayao. Di ko alam kung papayagan ng Apayao. Ito po kasi, sir, nung nasa Manila po kami for sa sashing, official sashing namin sa Mr. Earth, nabigla lang ako kasi dati Kalinga and Apayao. Pero doon nakalagay sa details ko, Kalinga po. Oo, yan Yes kasi yung po. nababasa natin, Yes nakikita po, sir. natin. Pero kung papayag naman siguro ang Apayao dahil magkasama naman talaga yan dati, di ba? Okay Well, lang kung sir. gusto nilang mai-represent din kasi yung mga roots natin, syempre yung pinanggalingan natin, di ba? Meron tayong Yes. relationship with Apayao. So, kumusta naman yung paghahanda ninyo ngayon sa competition na sasalihan ninyo? Ito, sir, as of now ngayon we are ongoing preparing for our advocacy videos, yung mga susutin namin kasi especially sa mga wardrobes kasi ang daming papadesign, sariling design, mga ganun po, sir. And sa ngayon po, okay naman po yung preparation ko po for my upcoming event po. Kasi supported naman tong mga kasama ko, yung organization namin, ganun po, sir. Pang ilang competition na yan na sasalihan ninyo? For national, sir, it's my first time First po. time. Yes po, sir. Pero sa local? Sa local po, last 2018, I was crowned as first runner-up Western Kalinga National High School intramurals. Then, representative from SILAS, mga SILAS dyan sa KSU with Sir Dennis Ocampo. Siya yung mentor namin. Siya yung nag-train sa amin during the celebration of Kalinga State University po, sir. Ayan. So, meron ka na din naman palang experience, di ba? Siyempre, madadala mo yan during your competition. Ano naman yung talent na ipapakita mo? As of now po, sir, yung naisip ko na talagang talent is yung sumayaw ng sayaw nating Kalinga na lang po. Yes. Pagsasayawin sana kita ngayon. Ayan, abangan na lang natin. Yes, Ipapost mo to naging videos mo tap no mabuya tayo niya. Kumusta naman yung sa preparation doon sa communication, ganyan, sa body, nag-gym ka ba ngayon? Ganon. Yes po naman, sir, ongoing po. Ayan. Pero ngayon kasi ang daming nag-i-invite na kainan, daming naghihintay na pagkain. Yes, nisulit pa. Oo. De bale, kapag malapit na, syempre, kailangan na yung disiplina dyan, Yes, di ba? Para sir. ma-maintain naman yung magandang pangangatawan. Yati height mo, kasi, 5'6", sir, actually. what made you decide na maki-join sa national pageant? First of all, idi ko agamin, awan ti balak kun nga maki-join, sir. Wala na akong balak talagang maki-join for national pageant. Pero it was Sir Arnel Carpeo encouraged me to join the Mr. Sphere Philippines. Then Mr. Sphere Philippines encouraged me to join their team to represent the province of Kalinga. Siya yung nag-inquire sa akin if pwede kong mai-represent yung province of Kalinga, sir.
Tapos, dun sa Mr. Earth naman po, sir, ako yung nag-insist kay Doc Alan, Sir Mhm. Alan, na mag-join sa Mr. Earth Philippines po. And luckily, nung nag-reach ako sa kanya, natanggap po naman ako bilang as their candidate po. Pero may mga ano yun, may mga qualifications as to age, ganun, as to height, mga ganun, or hindi naman strict sila? Meron po, sir. Meron po Mm. talagang qualification. Pero as kay Mr. Earth naman po, talagang yung nakafocus lang sa kanya, yung pagiging isang leader mo. Kasi during our orientation kay Mr. Earth Philippines, yung nasa isip ko talaga, kasi hindi naman ako kagwapuhan, madami pang nagugwapo dito sa Tabuk. Yung natatak lang sa isipan ko na sinabi ni Mr. Earth sa akin na as long as kaya ng katawan mo, as long as kaya mong i-manage yung pagiging leader mo, pagiging pinuno mo sa isang organization, if you were crowned as Mr. Earth, kung paano mo madadala yung leadership po. Ay, Yung tama importante naman. po. Siguro more on values, 'di ba? Hindi lang yung physical na pangangatawan. Syempre no sumali ka ngayon, hindi lang naman 'yun yung kaya mong ipakita. Syempre Yes, may boss. mga values as to leadership, ganyan, at marami pa pong iba. Syempre kapag ako mas maganda yun yung titignan natin sa isang tao na na-mention mo nga, isa is yung pagiging leader, 'di ba? Sa isang, let's say, certain organization or any group man yan, yun dapat yung kailangan mo nung ipakita. Okay, maganda yung ano natin discussion sa pageant. Kapag mananalo ka dito sa Mr. Earth, may next level pa ba na competition yan? Ipapadala ka ba sa ibang bansa to compete with other candidates? If they will give a chance po, sir. Kasi Mm. may ano po doon, may mga step po din po na susundin bago makapunta ng international po. National and international po. Okay, Yes. so we hope na manalo ka Thank para you very ikaw yung much. mag-represent ulit sa ating bansa kung may mga ibang mga competition. Ganon din sa Mr. Spear. Yes po, sir. Sino yung mga organizers dito sino yung mga organizations na mag-organize? Ay, doon sa Mr. Earth Philippines po, si Sir Alan po. Then sa Mr. Sphere Philippines, si Sir Arnel Carpeo po. Siya yung founder at CEO. Oo. Sige. Abangan po natin yan ha. And then, sino yung mga gusto mong pasalamatan na mga kababayan natin na tumutulong sa iyo? Ngayon, nagamyamanak iti Municipality of Balbalan nang nangyunakin ni Sir Almar Malanag iti suporta na kinyak manipod idi ununa nga na nag-reach out na kinya na ket automatic naman yung kanyang itinugon sa akin, and to my family who is very supported, nandyan palagi sa likuran ko, and to the province of Kalinga, especially to the office of governor, and sa mga other organization na tumutulong po sa akin ngayon. At least maraming supportive friends and families ka na nandyan sa likod mo. So, ganyan talaga, di ba? We have also to support itong mga kababayan natin. No, at ato tayo nga sumuporta piman ngay kat mas mabubus yung kanilang moral to join in the pageant. At kapag nandun na sila sa stage, mas maganda yung pakiramdam. Mas maganda talaga kapag mas maraming sumusuporta sa inyo. And then, ang next na katanungan natin yun, si Sir, Sumesenya, single daw ba si Sir? Kumusta daw love life mo? Meron ba? Iniwan, sir. Joke lang. Wala po, sir. Wala. Wala. Para Yes po, makapag-concentrate ka, Yes diba? po naman, sir. Siyempre, adangay kat, baka during your preparation ngay kat, tumanawag. Kaya nga po, sir. Baka, madidisturb ka. So, ngayon, paano mo naman pinagsasabay yung journey mo dyan sa pageant at yung pag-aaral mo? Ito yung pinakamahirap, sir, kasi ngayon, pasukan na. Then, ang hirap talagang mag-manage na yung time kasi
Ang dami pa naming need na gawin for especially sa preparation ko sa Mr. Earth Philippines, sa Mr. Sphere Philippines. Mm-mm. Nakisabay yung study ko sa pageant journey ko po. Then, under pa na i-figure ko kung paano ko sasabihin sa Kalinga State University if they will allow me to Magpatuloy, Yes po, sir. continue doon sa mga activities Yes ninyo. po, sir. Kasi na-affect talaga yung study ko sa Oo. journey ko Ganun ngayon. talaga, pero sana no, yung mga instructors mo, supportahan ka nila. But Yes, it will be better for you also to tell them nga kasi tapno may kan kati consideration siguro. And dapat considerate yung ating mga teachers. Yung mga teachers po dyan sa KS, yung mga instructors mo, dapat maintindihan ka nila. It will be better to tell them. At saka, sana yung mga activities mo more on yung holidays, ganyan. Tapos Saturday, Sundays, gano'n, Yes no? po. Tapno, yung focus mo doon lang sa mga araw na yun, not doon sa mga school days Yes na po, baka sir. may mga activities kayo. And, ayan, so ito, humingi ka ngayon ng support sa ating mga kababayan. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Baka may mga gustong tumulong financially at in kind, mga ganon. Yes po. Sa mga kailyak nga taga Kalinga, danak ditoy nga agdaw-daw at ti hanlang nga financial support no dikit moral can especially prayer kasi yun yung pinaka-need ko ngayon for my journey. Kasi joining pageants is not sabihin kong hindi madali or it's not easy. Kasi need mo dito yung financial support. Yun yung pinaka-importante, financial support. Kasi hindi ka makaka-travel without money ngayon. Yun po din sa mga nais tumulong sa akin, well appreciated po kayo. Thank you po. Wen, iso nga, ganyan to ti maitulong tayo. Inya ti social media accounts mo, nga mabalinda nga i-contact. Tap no kahit na tumulong, at least nga ikat amoda. Nag-change kasi ako ng name ngayon. Or baka yung Gcash number. Di ba? Sana po, sir. Yung name ko sa Facebook, you can search Fritz Awi na lang po. DJ iti search yung spelling. Fritz tapos with space then AWI. I-message nyo lang ni Fritz tap no kahit yung tumulong mabalin na ta. And of course dagiti kahit damat lang nga maki-collaborate with you if no kayat da nga ibidam dagitoy products da or if not dagiti fabrics da mabalin damat lang to collaborate with you niya. When po, sir, mabalin. Kasi baka pwede mo rin gamitin or ibida during your competition kapag may mga social media appearance ka or itong mga ibang public appearance, baka pwede mong basuot or maibida yung kanilang mga products. Yes po. Okay, inya pa iti kahit mga maibaga, baka may gusto ka pang pasalamatan or if not, gusto mo pang sabihin. Agim yaman nakapo ti support tayo amin nang nangro natatati ongoing voting mi ti Mr. Earth Philippines kasi ako lang ata yung napakaano dun sa voting pa na konti pa yung voting ko and I hope na tuloy-tuloy na mag-vote kayo din sa akin. Just click the page o na-share ko sa Facebook account ko, andun po yung link to vote po. And sa family ko na andyan na palaging nakasuporta, agyam-yaman na apo ken especially sa isa kong kaibigan, Mia. Thank you very much po. Okay, did you have your courtesy call na sa mayors natin? Wala pa? Pumunta na po ako. Sir. Pumunta ka na Yes dito po. sa mayor's office. Yes po, sir. Sa province punta ka na rin. Yes po, sir. Okay. O at least ngayon na-meet mo isoda. Yan, agyam-yaman tayo garot, dadagay ito'y kabataan tayong sumalsala iti pageant. Maganda yung yung vision mo joining the pageant. Inya ba ti kas lang nga kayat mo nga advocacy tong yun yung tututukan mo?
Ngayon po nakatutok talaga ako sa advocacy ko about sa culture natin and sa nature and our environment. Kasi yung sa Mr. Earth, yung direct ng Mr. Earth talaga is more about on environment po. Kasi doon kami nakatugon or doon yung nakatugon ang vision ng Mr. Earth Philippines po, sir. Okay, so maganda yan, no? One of the objectives talaga natin is to promote yung culture natin. Same with the yung Sigart Lusig. So, may part ng culture yung kanyang gustong i-advocate. Yan, tulad sa inyo, yung pagsusot natin ng mga fabrics natin, yung sinuot mo, ang ganda ng sinuot mo, ah. Parang may ganyan akong tela pero hanpay nga nadait. Actually, sir, hiram to eh. O kanino, baka pwede mong pasalamatan din. Hello, Hosron, nagbayani. Thank you very much, sir, Ron, kasi 3 months na ata sa akin to. Hiniram ko nung activity ng Kalinga State University. Ito yung nagamit ko. Then sa mga TV interview ko, ito din yung ginamit ko sa Diwiz Aliw TV. Ito din yung nagamit ko po, sir, sa interview ko doon. Tapos sa newscaster, ay iba na yung nagamit ko pala na, hindi na ito yun. Baka pwede ring mahiram. Parang ito yung parang ito yung my power, Sir Ron. Kaya nai-interview ako. Maganda yung fabric na yan, yung weave product natin, no? Dito yung Kalinga. Syempre, galing po sa ating lugar yan, Kalinga. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakantabay karagidya amin nga nagdingeg. Ayan, mayroon pa ba tayong tatanungin sa kanya? Wala na yata? Or baka meron ka pang sabihin, i-greet yung mga viewers and listeners natin. Dagita datita nga agdingdingiga po, gamyaman iti panagsubsupport tayo, panagtultuloy nga uray no karapos nakti Facebook no friend ko da kayo kit an-anusan yung nga i-click uray no hana agi-click ti Baguio. Pero masasabi ko lang na sa mga kapatuloy din na nangangarap para makapag-compete din sa other competition, tuloy nyo lang kasi ako noon nagsimula din ako sa pinakamababa tapos hanggang naano ko din yung mga other competition and now nasa na ako sa national stage po ngayon, sir. Ayan. So, once again, maraming salamat, Fritz Awi, sa pag-join ninyo dito sa ating radio program na Magandang Tanghali, Mayor. Supportahan po natin ang ating kababayan, mga kaibigan. So, at that to, we can help yun niya. I-forward mo to, naging details of the competition. Tap no ma-post na yun to. And siguro yung voting. Tap no ma-publicize natin at tutulong yung ating mga kababayan na nandito sa Kalinga and yung mga nasa ibang lugar and of course worldwide, mga kaibigan. Agsublitay garod kalpasan iti palagip and of course mga ganyan to iti message mo ni Regional Director Jovita Ganongan yung naging bisita natin during the founding anniversary of Tabuk City. And yan, kitan minto no adapay tida do mga ma-play tayo niya recorded audio ng ating mga naging bisita. So, ayan, maraming salamat sa ating naging bisita na si Fritz. I-follow nyo lang yung kanyang social media. Ulitin natin. Please follow and support me sa account ko ngayon sa Facebook, Fritz Awi. Ayan. Just search Fritz Awi then click my name there. Once again, thank you so much, Fritz. So, agsubli kami garod kalpasan iti palagip. Sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, sunod-sunod din ang pagmahal ng mga bilihin, pamasahe at iba pang pangangailangan. Ngunit sa kabila nito, hindi tumataas ang sahod. Marami sa atin ang nahihirapan, lalo na ang mga tumatanggap ng mas mababang sweldo. Kaya't mahalaga ang pagpaplano, pagiging praktikal at pagtitipid.
Bago gumastos, pag-isipan kung saan dapat ilaan ang pera. Unahin ang mga kailangan, hindi ang mga gusto lamang. Iwasan ang mga hindi importanteng biyahe at ipagpaliban kung kinakailangan. Magtipid, magplano, mag-ingat sa gastusin dahil sa anumang panahon, ang tamang paghawak ng pera ay mahalaga para sa pamilya. Candy, Yossi, gatang kayon, sigarilyo tita, Yossi, Candy, at dapay babe. Manong, bawal kayong aglako dito eh. Saan nyo ka din makita ti karatula? Naglawag na eh. No selling of tobacco and vapor products within 100 meters of the school perimeter. Kaya't nasawon, maiparit ta aglako ti sigarilyo when vape dito'y asidag ti eskwela. Ay boss, ay anak man lang makalako. Basit asentimomot lang dito para ti pamilya. Maawatak manong ngamlintag da ito eh. Amom ka di, amabalin mo ti mamultay ti 2,000 a piso wano maibalod kay ti 30 aldaw kapudita aramidem. Bawal ka nga aglako dito ita saan mabalin alakwan dagiti ubing ti sigarilyo para iti protection da. Ti masakbayan dagiti ubing ket nakadepende iti salon at ken kinatalged taglaloda. Base ito Ordinance Number 6 Series of 2024 wenno Comprehensive Smoke-Free Ordinance of Tabuk City may parit ti panaglako ti sigarilyo, tabako, ken vape. Iti uneg ti maysa gasot a metro manipod iti pagadalan. Malaksit iti dayta may parit met lang iti panaglako wenno panagiwaras kadagiti tobacco products, vape ken vape juice. Kadagiti playground wenno anyaman a pasilidad a masansan a papanan dagiti ubing. Kastamet kadagiti ospital, pasilidad ti salunat ken opisina ti gobyerno. May parit pay ti mangbilin wenno mangpilit kadagiti ubing nga gusar, agpasublat, aglako, aggatang, agibunong, agidaton wenno mangpromote kadagiti tobacco, vape ken vape juices. Dagiti patiliw ang naglabsing tinasao alinteg ket mamulta ti 2,000 a pesos para ti first offense ken 3,000 a pesos ti second offense. Para iti mikatlo panaglabsing ket multa a 5,000 a pesos wenno panakaibalod iti saan a nasurok at 30 nga aldaw. Wenno agpada a pannusa depende iti sentensya ti korte. Business license wenno permit suspension ken revocation. Makipasot iti daytoy a kampanya laban iti panaglako ti sigarilyo ken vape kadagiti pagadalan. Agbalin na responsable sa lakniban ti salunat dagiti agtutubo ken komunidad. Datoy a palagip ket manipod ti City Public Information Office. We will be listening to another inspirational message. And every special occasion in the City of Tabuk, we do always have her. And she always provides us with inspirational messages. So at this time that we celebrate the 19th city founding anniversary of Tabuk, we are lucky to have her again as one of our guest speakers. Ladies and gentlemen, may we welcome the Regional Director of the Cordillera Administrative Region Department of Tourism, the very beautiful, forever young Director Jovita A. Ganongan. Thank you very much, Ma'am Catherine and Aquino. Naimbag nga aldaw tayo amin apo nga kakailyan nga taga-Tabuk. I'm so glad that the mayor was able to invite me because it is my chance to also visit my beloved Tabuk City.
No? Tauray no ko na mga medyo austerity measure, it doesn't really matter. What is important is we are here together celebrating our Mataguan Festival, which is also the foundation anniversary of Tabuk City. Of course, I would like to also acknowledge the other guests here who are here at the presidential table. Kang runaan, of course, host tayo, Mayor Darwin Estaniero. And daytoy napintas ken nagaget nga congresswoman tayo. Our lone representative, Congresswoman Caroline Aguiao, palakpakan natin. Medyo ko nakord kanya nakat hiyang na tagbalin nga representative kasi puminpintas ken sobra tigaget na ijay kongreso. And then of course, daytoy representative ni Governor Eduba, James Eduba, Attorney JP Baginan, and Baginam, no? And then Director Glenn Murphy, my colleague at the regional level. And dagitoy amin nga sanggunyang panglungsod, may I especially mention the Committee on Tourism, SP Lucinta Sarol, no? And dagiti amin nga nagugwapo ako nga i-mention da kayon ta medyo nervyosak tatay ta kunak ni apay kas lang nga may ibusmot ten da ito'y participants dito'y gymnasium niya so baglanganen ta nag-announce da iti makan and then dagiti nag-cute nga ballet dancers tayo, the little ones, no? So medyo kasla imadu dagitoy at dagitoy gymnasium. And it is also very nostalgic for me to be here because I graduated here in high school. Dito'y gymnasium nga dito'y Tabuk City. Also, kablaawak mat ni I have here dagitoy tourism stakeholders tayo. I can see si Ma'am Grace Agtina, palakpakan naman natin. I hope we will have more of our private sectors, no? Dito'y celebration tayo iti Tabuk City because it is not just for us nga taga-gobyerno, but of course, kangrunaan dagito'y business people tayo who are actually giving vibrancy to our economy. Palakpakan natin sila. And then, of course, I have here my face. I can see Ma'am Imelda Kasiwan, no? My friend from the region, Tata, dito Tabuk. And then, of course, nandito si City Prosecutor natin, Attorney Renier Sarol. And all of the other public servants, no? I'd like to emphasize na tayo nga gobyerno, we are all public servants. There are no royalties in government. So I wanted to really specifically mention that. Yeah? And of course, I came here, even if it will take 8 hours to arrive here. We arrived midnight. And then after this festival, we will have to go back again to our regional center, Baguio City. Adamanan ti papanan tayo nga sa bali nga lugar inya. Sapay kumaapo ta medyo agdengeg kayo. Medyo atidug daytoy na i-prepare kasi I wanted to really take advantage that I am here because it's not every day that we are given the chance to really talk to our people, no? Kang runaan nga dagitoy farmers tayo. Mabalin makitak man no sino dagay farmers nga dagitoy. Oh, see, nagaduda. Thank you for being here. Of course, dagitoy community leaders tayo. Kang runaan, dagitoy barangay kapitan and dagitoy officials met lang ti barangay. Cultural bearers, dagay nagsalsala tatay. Of course, art performers. No, I'm so glad na aside from the traditional, we can also see other kinds of talents, no, here in the city of Tabuk. And kunang ngord ka ni Congresswoman Tatay, kababain ti medyo sala-sala dito ita, experts sa amin ti tatao ti salsalipin niya, kat no, kastoy ti sapatos mo nga nga naka-flat, medyo may kaglis ka nga, kat medyo mababain ka, mababain ka, tamom nga, apo, baka buy-buyanda, kat apay da ito yung taga-kalingga, kat napayam mo ti agsala niya.
So anyway, also dagitoy and other guests, no, and of course the people of Tabuk City. So kablawan kayo amin as we celebrate the vibrant and meaningful Mataguan Festival. Of course, ang mutayo nga when we say Mataguan, it speaks of life, inya pagbiag or biag, no? Life that flourishes, life that endures. Sabay kumataan tayo nga malipatan, ti meaning na, dahito isal celebrate tayo. And life that is nurtured by the blessings of the land, the strength of the people, and the richness of culture and tradition. We have to put that in our mind. Today, we celebrate not only a festival, but a way of life. Anya bati way of life tayo dito Tabuk Apo. We celebrate the abundance of Tabuk City, the rice granary of the Cordillera region na ibagatatay ni Apo Congresswoman. We celebrate the hardworking farmers, palakpakan natin sila, whose hands cultivate the fertile plains and whose dedication ensures food security not only for Kalinga but for communities beyond. We celebrate the rivers that nourish the land, the mountains that embrace our communities, and the people whose resilience and determination continue to transform challenges into opportunities. Most importantly, we celebrate our identity. Sino ba tayo? Anya nga klase ba ti taga Tabuk City? Tabuk stands proudly as the melting pot of Kalinga culture, a place where traditions converge, where diverse communities thrive together. So nga dapat talaga peaceful. Ito iti pagdadanunan niya, and where heritage remains alive through stories, music, dances, crafts, rituals, and the values passed on from one generation to another. Dapat i-embrace tayo DJ nga meaning na. Anya nun niya ti kultura tayo nga taga Tabuk City. In a rapidly changing world, festivals such as Mataguan serve as powerful reminders of who we are and where we come from. They strengthen community pride. They preserve culture. They inspire the youth to value their heritage. And they create meaningful experiences that attract visitors from near and far. Indeed, festivals are among the strongest drivers of tourism. So ano kaskasano, no dati festival iti uray barangay, uray municipality, probinsya man dayta, adda kami met nga taga tourism because we are happy no adda ti kastoy nga celebration. Visitors do not travel merely to see places. Handa lang nga pa nagpaspasyal, ti makunkuna nga turista or bisita. They travel to experience stories. So nga, dapat adatis istoryana hala nga salsala. At tapno maawatan da. Yeah? They travel to witness traditions. They travel to connect with people and communities. Tatati tourism gamin, han nga mabalin nga agpa-picture ka lang. Masapol nga ag-connect ka ijay community, tapno maawatam. Yeah? At tapno ma-appreciate mo nga stronger, no? Every festival becomes an invitation for travelers to discover the unique character of a destination. Hantayo kung mga maliplipatan, jay word nga unique, uniquely us. Kasi no apay nga agbiyahe ngay kumati turista, nga pa nagbuya iti maysa nga festival, no kapadpada na mutlang jay festival ijay Manila. No kapadpada na mutlang jay festival ijay Ilida. Umayda nga ta dito'y tabukpay lang, haan. So, we have to always consider what we call unique. Every dance, performance,
every traditional dish, dagitoy makmakan tayo, every cultural demonstration, every farm visit, and every community interaction becomes a tourism experience that generates livelihood and creates opportunities for local families. Tourism, when properly developed, ito yung kumatikat kung ay pakaawat, transforms culture into pride, heritage into opportunity, and community assets into sustainable sources of income. This is why the Department of Tourism continues to encourage destinations such as Tabuk City to further strengthen their tourism foundations. We encourage the development of standardized tourist rest areas, toilets. Napaka-importante dahil tayo ti tourism. Improve directional and interpretative signages. Anya dagitoy interpretative signages. Hanlang nga arrow. Halimbawa no agaramid ka kumati signage, may kan iti symbolism na kasla kumaiti kalasag, kasla kumaiti banga, anything that represents us, our identity, no? And also accessible information centers. Iso day pagtungtungan mi kani Congresswoman dajay kailangan kumamot nga dati information centers iti amin nga munisipyo. May mayat pay no amin nga barangays. And visitor facilities that provide comfort and convenience to travelers. The city, amutayumot amin dayta, we possess a wealth of attractions. Makikita sa FB, nag-i post tayo. And that can be organized into compelling tourism circuits featuring culture and heritage, farm and agri-tourism experiences, sports and adventure, community-based tourism, nature and outdoor recreation, and local gastronomy and culinary traditions. Inya nga taayati unique dito'y Tabuk City nga makan, inya. And by organizing these experiences into ready to market tour circuits, dagiti mabalin nga ilako nga mabayadan, yeah? Visitors can stay longer, spend more, and engage more deeply with local communities. And as tourism grows, so too do opportunities for farmers, artisans, guides, transport operators, homestay owners, food entrepreneurs, and many others. We are especially proud that communities in Tabuk have begun to gain regional and national recognition through the Search for the Best Tourism Village program iti Department of Tourism. Sapay kumata ng nangagyo da ito nga programa iti Department of Tourism, kang runaan dagitoy barbarangays tayo iti Tabuk City. In 2023, sapay kumata na nagkamali, Naneng Tourism Village emerged as one of the country's outstanding tourism villages. Nangabak da apo i-DJ search tayo. And in 2024, Bagumbayan Tourism Village achieved a remarkable milestone, earning recognition and receiving 1 million peso grant that can further support tourism and community development initiatives. Palakpakan niyo mo't This year, we are equally excited with the inclusion of balsa. Ito'y balsan sakat, balawag niya pa may sa amlaw ay suyang kun amlaw. Kasla nga nagdadagupan iti talo nga barangays, no? And we have identified it as a tourism village as well. And we look forward to seeing more communities from Tabuk and Kalinga rise to national prominence. So,
may sapay, of course, adati criteria na no kasano ka nga agbalin nga tourism village, no? Kasi urayhan ka nga mga bak, at least adangay ti awareness mo no kasano ba ti ag-tourism aya. Anya ay day nga tourism, no? So importante nga talaga, so nga we also work with other government agencies kasi masapul nga dati makita tayo nga nga Pax lang nga criteria nga ro, din niya, Jay, kunada nga sustainable tourism management. At da kumamot iti barangays, ti champions. Dagito'y barangay captains kuma, isuda ti mang isuru or mang orient iti barangay da, no kas ano ti ag tourism. And we're so happy also because very active mo ti city tourism office tayo, no, through our city tourism officer, si Miss Arlene Odem and the city tourism team. Palakpakan natin sila because I can see that they are doing their job of orienting barangays to become tourism. So, strong community participation, no? Aming dati kooperasyon, dagi tattao tapno ag tourism da. And then, importante, adamo ti makunang tourism-based livelihood opportunities. Kasi no awan gamin ti livelihood opportunities ijay nga barangay, numapanmot iti turista, mapandalang nagpicture, baka inlibriyo pa iti kanan, awang magatang da, di awan mo ti beneficium. So that is not tourism. Kasi ti tourism, dapat at da benepisyo na iti barangays or di makunkuna nga tourism destination. And then of course, importante talaga di culture tayo. Cultural and natural resources nga we have to protect and we have to preserve. And of course, environmental sustainability. Dati DNR ditoy. Nalinis. Nalinis kumadya barangay. Yeah? At damot siguro ti programa tayo nga beautification, cleanliness drive, and these are very simple things. You don't need to reinvent. Disiplina lang talaga nga nalinis ti paligid tayo. It is not just for tourism. Hala nga para ti bisita ti kalinisan, but para kanya tayo amin. Tano, syempre, numapan iti turista ijay, kat han nga nalinis, inya nga iti image mo, niya, han tayo nga nadalus nga tattao. So it's very important. And of course, health, safety, and security measures at ijay, and then others. No? So, hala nga criteria dagitoy, but these are actually principles that guide destinations toward long-term success. So, dagijay lang tikitaan nyo, no, ag-self-assess kayo. Amin ba dagita imbagana? Kat adakin niya tayo dito'y barangay or group of barangays, then we can become a tourism village or we can become a tourism destination. Okay, so, again, we encourage our communities to continue participating in training programs. Damo ti programa tayo like community guiding, cultural interpretation, culinaria or culinary tourism, destination management, homestay operations, digital marketing, and entrepreneurship. No? So, dati programa mo ti tourism, which is one of the flagship programs, ang tawag dito ay Filipino Brand of Service Excellence. Nalipatak sapay ti nag-greet kinyayo iti mabuhay. Tano, greet kano ti Pilipino, agpapaala tayo, we greet our guests or visitors mabuhay and we hold our hand on top of our heart or our chest, no, to convey respect, no, to our visitors. And at the core, Filipino brand of service excellence. And at the core of this program are values that define the Filipino spirit. Makatao, no? Caring and respectful of others. At dati kun na nga 7 M's. Anyo kung mga ada quiz manamdama, 7 M's iti tourism. Makatao, dagay tattao nga adajay nga destination. Makakalikasan, responsible stewards of environment. Makabansa, proud of our heritage and identity. Maka-Diyos,
grounded in faith and integrity. Masayahin. Siyempre, bawal ang simangot no tourism, no? Nyamot ti ganas mo nga yung agpasya no nakasimangot ti tattao niya. They should also be gracious and cheerful, no? It shows na maragagsakan tayo na nga dati agbisita kanya tayo. And then yung 6 na M, may bayanihan. Working together as a community. Kailangan dati kooperasyon sa community. And last but not the least, may pag-asa, remaining optimistic and resilient in the face of challenges. So these values transform ordinary service into memorable experiences. So DJ Aputi, kaya't ko nga i-emphasize 7 M's in tourism. I hope that hindi nyo makalimutan. And again, as we celebrate the Mataguan Festival, let us remember that tourism is not only about attracting visitors. Tourism is ultimately about improving lives. It is about creating jobs. It is about supporting farmers and local enterprises. It is about empowering communities. It is about preserving culture for future generations. It is about protecting our natural resources. Kasi noon tayo nga protektaran ti natural resources tayo, awan ti tourism. No? It is the foundation of tourism. And above all, it is about enhancing the quality of life of our people. So, in the spirit, it is yung ating Magtaguan Festival, I hope that it will inspire us to work together toward a future where culture thrives, communities prosper, and tourism becomes a powerful force for inclusive and sustainable development. These are not just words. These are principles that we should imbibe and embrace. Tapno, masigurado tayo iti success na ito yung aramidin tayo. Kasi mabanbanog tayo nga agdengdengeg iti adu-adu nga sao, but it is the action that will define our DJ talaga nga meaningful nga contribution iti society, no? So may this festival inspire us to work together toward a future, as I mentioned. So lastly, kahit ko nga i-congratulate Tita Book City for sustaining this Mataguan Festival. I look forward to more perhaps and really sustaining it. At the DJ Festival tayo, EJ Region, J Festival of Festivals, yeah, and I would like to announce that it is going to be an institutionalized event that will have to drive or create demand to travel for our tourists kasi ikabil tayo isuna ijay kuluk. Amoyo jay kuluk. Dajay when people want to go to places and experience, they will just have to go to a platform called Klook and then they can book to visit. So ikabil tayo as part of a strengthened domestic tourism promotion by our dear Secretary, J. Barbarunga Secretary ti Department of Tourism, the Secretary Dita Angara Matay, and ag-launch tayo iti strong domestic tourism promotion, and it will be called Discover More to Love, under the Love the Philippines campaign of the Department of Tourism. And all this will be included in the promotion. Sapay kumata, in the next years to come, we can also include Mataguan Festival and all the other festivals in the domestic tourism program campaign of the Department of Tourism, something that we can share outside of us. Kasi nung makita tayo, of course, we are celebrating together,
but we wish to also share the celebration to to visitors no outside of Tabuk City. So again, congratulations kanyayo amin, matagu-tagu takulosan. Thank you very much for having us, the Department of Tourism. Agbyag tayo, mabuhay. Magandang tanghali, Mayor! Programang hatid ang mga pinakamahalaga at sariwang impormasyon sa lungsod ukol sa mga proyekto, plano, mga pangyayari ginagawa at nagawa ng ating lokal na pamahalaan. Magandang tanghali, Mayor! Samahan natin si Mayor Darwin C. Estraniero at mga lingkod sibil ng pamahalaang lungsod sa isang oras ng talakayan para sa kaalaman ng mga Tabukenyo. Magandang tanghali, Mayor! Hatid ng Tabuk City Local Government Unit sa pamamagitan ng City Public Information Office. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing una at ikatlong Huwebes ng buwan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, mapapakinggan sa radyo natin FM 103.7 at mapapanood sa Facebook page, YouTube channel at Ziner Radio ng Tabuk City Public Information Office. Magandang tanghali, Mayor!